Magandang umaga po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahayong buntag. Naimbag nga, bigat. Tama ba? Hindi ko. Magandang umaga. Inatasan po ako ngayon na ano sabi ni Tonton? Latin. Wala po akong alam sa Latin. Pero magandang pagnilayan natin. Ano ba ibig sabihin ng carpe diem? May clue na si Tonton kanina eh. Galing daw kay Horacio. Sino ba yan si Horacio? Pero ang siguro common na kahulugan na nakuha natin ay galing dun sa sineng, anong sine yun? Dead Poet Society. Di na siguro alam yun, ano? Carpe diem, na sa English daw ay seize the day. Pero ang carpe, hindi talaga seize ang salin. Hindi sunggaban o kamin o kunin, agawin ang araw. Hindi ganun. Actually, the image is from agriculture. Kaya nga si Tonton, nasaan na si Tonton? Nawala. Ayun! Hindi naririnig, bingi. Magsasaka ang kanyang costume. Magsasaka. Bakit kaya? Alam na alam siguro niya yung Latin, pero ibig sabihin ng carpe ay anihin, harvest. Or sabi ko sa kanya, para sa palagay ko mas malarawan kung sabihin nating pitasin. Pitasin mo ang araw. Pitasin mo ang pagkakataon. Pero ang pinipitas ay hindi hilaw. Di ba? Pipitasin mo lamang pag hinog. Tumingin kayo sa mga katabi ninyo. Mukha bang hilaw o hinog? Overripe? Sino ang mukhang malasado dyan? Dapat trabaho sa akin to. Natural. Posible. Sa tingin niyo, ano bang edad ang hinog? 50? Alam niyo po, yung mga sinaunang Griego, may dalawang kahulugan sa panahon, time. Yung una, ang tawag ay Chronos. Okay, yung pangalawa, Kairos. Kairos. Yung una, Chronos, yun ang oras. Yun yung panahon na sinusukat ng relo. Yung diretsong marcha ng panahon, kada segundo, minuto, ora. Medyo quantitative na susukat. Yun ang Chronos. Pero yung pangalawa, Kairos. Naku, ano yun? Ang Kairos, hindi mo masusukat. Medyo qualitative na tumutukoy sa tamang panahon. Tumutukoy sa katotohanang panahon ang mga bagay. There is a season. There is a time. Ang mga magsasaka, alam ang Kairos. Alam nila. Alam ang tamang panahon ng pag-ani. May paggalang sa panahon ng pagtubog.
Hindi minamadali ng magsasaka ang pagtubo ng palay at hindi niya binubunot sa sanga kung hilaw. Ang mangingisda, alam din niya ang kairos. Alam niya ang tamang panahon ng pagpapalaot at pangingisda. Hindi niya pwedeng pilitin ito. Isa lamang po sana ang aking pabaon ngayong umaga. Dahil nga panapanahon ang mga bagay-bagay, huwag sana nating palampasin ang kairos. Ayun, ito na naman. Huwag sana nating sayangin ang pagkakataon. Carpe diem. Ano tong mga pagkakataon na wag natin sanang sayangin? Ako, inisip ko lang dalawa. Una, ang tinatawag ng mga ekonomista na demographic dividend. Ipapaliwanag ko po yan mamaya. Pero mamaya siguro, darating ba si Maring Winnie? Winnie Munsod? Yun, economist yun. Mamaya tatanungin natin siya kung ano ibig sabihin ng demographic dividend. At ang pangalawa, wag po sana nating sayangin ang pagkakataon ng pamumuno, governance. Pamumuno. First message, demographic dividend. Dividendo. Ano po ba ibig sabihin nito? Alam niyo po ba ang median age Ang priority mo, ng Pilipinas ngayon? Yan. Median, hindi average. Median. Kailangan na ba yun? Yung gitnang edad. Ibig sabihin nito, yung edad na ang kalahati ay greater than this value and the other half is less than that value. Alam niyo kung ano? 30, babaan mo pa. 26. Ibig sabihin, kalahati ng Pilipinas above 26. Kalahati ng Pilipinas below 26. Ano ibig sabihin nun? Bata tayo. Kaya yung mga matatanda dito, ito po ay isang oportunidad. Ang mga kapitbahay natin ng mga bansa, China, Korea, Japan, nagsisitandaan. At magiging krisis ito balang araw. Bakit? Karamihan magiging senior citizen. Kakaunti na lamang ang bata na susuporta sa maraming matatanda. Sabi nila, ewan ko kung magkakatotoo to, by 2040, 14 years na lang ho yun. Buhay pa ba kayo noon, 2040? By 2040, ang Pilipinas ay isa sa mga top economies kung hindi natin sasayangin ang ngayon. By definition, a demographic dividend is the accelerated economic growth that occurs when a country's population structure shifts. Specifically, when the working age population from 15 to 64, 15 years old to 64 years old, when that cohort becomes larger than the non-working dependents, tulad ng mga bata at mga matatanda. Our labor supply will be more than the ones who are old and the ones who are still mga musmus. And therefore, to tap that dividend,
Usually four key investments are necessary. Una, education. Pangalawa, health. Pangatlo, livelihood. Pangapat, governance. Kung by 2040 po ang labor natin, ang grado, ang kalidad, quality ay C+, o D, o F, bagsak. Wala po tayong aanihin. Sa dami po ng mga poor quality na labor, ano mangyayari? Wala tayong maaani. Wala tayong mapipitas. Pabigat pa. Kailangan pakainin. Kaya po kailangan simulan na natin ngayon. Ngayon pa lamang. We have a short runway. And it is urgent. Mahalagang ayusin ang ating edukasyon ngayon. Alam niyo po ba yung kalburo? Gumagamit pa ba kayo nun? Pampahinog. Sana po sa edukasyon, wag po tayong gumamit ng kalburo. Iwasan ng shortcut. Wala pong shortcut sa pagtubo. Tulad ng palay, tulad ng mangga o saging. Sa totoo lang, hindi hinog ang ating mga musmos sa kanilang pagtatapos sa mababang paaralan. Alam natin to, magtapos sila ng grade school. Hinog na ba yan? Hindi handa. Pagkatapos ng mataas na paaralan, high school, hinog na ba yan? Pagkatapos ng kolehiyo, hinog na? Hindi. Marami po tayong homework. Hilaw sa pagpasok sa trabaho. Dehado na sa simula pa lang. Bago pa makatuntong sa paaralan, yung nutrition pa lang, yung kinakain ng mga sanggol o iniinom, dehado na sila. Simula pa lang. Kaya mahalaga, simulan na ngayon. Dahil sa teknolohiya, dahil rin sa social media, nabawalan na tayo ng pasensya. Lagi tayo nagmamadali. Gusto nating mahinog na agad-agad. Tuloy, pag binibilisan natin ang ating buhay, pare tayong pahapyaw na lamang, mababaw. Walang lalim. Alam natin to, nakita niyo ba sa internet yung TLDR? Alam niyo po ba yon? TLDR. FOMO, alam niyo yung FOMO? Di yun lang. Fear of missing out. Pero yung TLDR, pag nagbabasa kayo sa internet, TLDR, too long, did not read. Napakahaba. Kaya, ito, basahin mo kasi 1 minute lang. Shortcut na. Pag nanonood tayo ng YouTube, anong ginagawa ng mga bata ngayon? 1.5 times speed. Fast forward. Para matapos na yung sine. Kasi bakit? Marami pa akong panonoorin eh. Marami pang channel. Nagmamadali. Wala nang pasensya. Good things take time. Di ba? Pag-ibig takes time. Dunong takes time. Paghilom ng sugat takes time. Kung hilaw o malasado ang ating kabataan sa ngayon, edi simulan na natin ngayon ang dapat nang simulan. Kung atrasado, late tayo,
maraming masasaktan. Maraming masasaktan. There is a certain urgency to what we ought to do now about education in the country. Baka pumaudlot. We cannot afford to be late. It will be a demographic tragedy. At imbis na umahon ang taong bayan, masusubsub tayo sa kahirapan. Pangalawa, pagkakataon, huwag sana nating palampasin o sayangin governance. Ito na po ang ating pagkakataon. Ngayon na inilagay tayo sa posisyon ng pamumuno, maging mayor o governor o DepEd o teacher o principal o magulang ka lang, taman. Leadership, governance. We can make things happen. Wherever we are, whoever we are. Agency. We have agency. Marami tayong maaaring yariin. Marami tayong maaaring itayo. Simulan. Maraming umaasa sa atin. Kaya magandang alamin ang alon ng pag-asa at kawalan ng pag-asa sa ating buhay. Kasi tayo mismong mga namumuno, nakakaranas din ng pagkawalang gana. May mga pagkakataon din na napupuno tayo ng pag-asa. Pero meron ding mga sandali na nawawalan tayo ng loob. Alamin natin itong mga alon. Pitasin ang pag-asa. Huwag pitasin ang kawalan ng loob. At mag-ingat sa tinatawag na self-fulfilling prophecy. Alam niyo po ba ibig sabihin ng self-fulfilling prophecy? Pag ang tingin ninyo, ay, itong Pilipinas, walang pag-asa. Pag yan ang inyong propesya, inyong prediction, anong gagawin ninyo? Wala kayong iaambag. Wala na nga ang pag-asa eh. So, hindi kayo kikilos. Ano mangyayari? Di lalong maghihirap ang Pilipinas. Pag naghirap ang Pilipinas, sasabihin nyo, ay, tingnan nyo, sinabi ko nga, walang pag-asa eh. Ang mangyayari niyan, tatakas kayo, aalis kayo. Beware the self-fulfilling prophecies that negate our hope. Mag-ingat sa tuksong sabihin, wala naman akong magagawa. Napakalaki ng problema. Pakaingatan natin yung tuksong yon. Ngayon na tayo'y namumuno. Huwag patalo sa ating mga kakulangan o kaliitan o karalitaan sa kawalan ng, wala naman kaming pondo, wala kaming resources, wala kaming kapasidad, wala kaming magagawa. Iwasan po natin. Huwag yun ang pinipitas. Tumindig tayo sa sarili, mag-ingat sa self-pity, mag-ingat sa pagkaawa sa sarili, magtiwala, panindigan ang dignidad ng tao. Mahalaga ang governance po. Mahalaga ang pamumuno. Mahalaga ang pagkumpas. Kung walang nagkukumpas, pangit ang musika. Nagbabanggaan ang tono, nagbabanggaan ang mga tao, nagkakanya-kanya, nananaig ang malalakas,
nangingibabaw ang may pera at naiiwan ang mahihina. Inaapi ang mga walang kaya. Kaya kailangan may namumuno. Kaya po ikarpe, pitasin ang kapangyarihan para sa tama, para sa mga walang kapangyarihan, para sa mga walang yaman. Pitasin ang yaman, hindi para sa sariling kamag-anak o katribo, kundi para sa kapakanan ng mga mahihina, para sa ating kabataan. Panahon na para baguhin ang masasamang ugali, ang SOP, ang mga porsyento o suhol, at ano pa bang kabuktutan o patakaran o dating kalakaran. Panahon na. Ikarpe natin ang pagkakataong ito. Lalong-lalo na ngayon na namulat na tayo sa garapal na pagnanakaw sa kaban ng ating bayan. Di ba? Huwag nating sayangin o palampasin ang panahong ito. Alam niyo po, simula ng Kwaresma para sa mga Katoliko at simula rin ng Ramadan para sa ating mga kapatid na Muslim. Magpa-fasting ba kayo? Marahil, alam natin, sa mga panahong ito, panahon ng pagsisisi, pagbabago, at pagbabalik loob sa Panginoon Diyos. Ang hinihinging pag-ayuno o fasting, sana po ay hindi lang sa pagkain. Ang mahalagang fasting ay ang pagpapakain sa mga nagugutom. Ang pag-alaga sa mga naiiwan ng lipunan. Ang pagbibigay tinig sa mga nauutal o walang tinig. Ang inaasahan ng langit ay ang pagbabago ng ating mga asal, ang ating pagkabahala at tapang na buwagin ang nakasanayan ng katiwalian. Ang hinihintay ng Diyos na pag-aayuno ay ang ating pamumuno, ang ating kapangyarihan, ang ating pagtataya na ipahayag ang katotohanan, itatag ang katarungan, at ibalik muli ang kabutihan. Carpe diem. Ang carpe sa carpe diem ay walang kinalaman sa seize o pagkamkam, pagsunggab, pag-agaw. Ang carpe ay pagpitas sa kahinugan ng panahon. Pitasin po natin ang mga pagkakataon na kaharap natin ngayon. Panahon na para ayusin sa lalong madaling panahon ng edukasyon ng ating kabataan para sa kinabukasan ng ating bayan. Pangalawa, panahon na para pitasin ang pagkakataon na mamuno, baguhin, at pairali ng katotohanan, katarungan, at kabutihan. Marami pong bintana o windows of opportunity. Huwag po tayong magbulag-bulagan. Maraming opening at oportunidad. Huwag nating palipasin ang araw. Huwag sayangin ang panahon. Carpe diem. Pitasin natin ang pagkakataon. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.